Okay, so pag-usapan po natin yung nangyaring Blue Ribbon hearing tungkol po sa flood control today, June 4, 2026. Kasi 'di ba kahapon nagkaroon ng election kay Senator Gatchalian, pero despite the election ni Senator Gatchalian, si Senator Alan Peter Cayetano was still very firm na siya daw po yung Senate President at pinagpatuloy pa rin po nila yung flood control hearing sa Blue Ribbon Committee kung saan yung position po ng block nila ay si Senator Pia pa rin po yung chairman at si Senator Mark Coleta po yung vice chairperson of the subcommittee or yung nangunguna po sa subcommittee in relation to the flood control. Okay, so ang pinaka-i-discuss ko po sa inyo today ay number 1, kung dapat ba talaga paniwalaan po natin tayo pong mga ordinary members ng taong bayan yung testimony nitong 18 ex-Marines. Tapos i-discuss ko din po sa inyo kung ano ba talaga yung purpose ng mga ganitong investigation na yan, kung para ba talaga yan sa ikabubuti ng taong bayan. And hopefully po manood kayo hanggang dulo kasi mag-e-explain din po ako nung mga possible na mangyari at kung ano yung best approach na dapat gawin po ng Senate staff considering may dalawang factions na po 'di ba sa Senate natin. So explain ko po kung ano yung tingin kong best scenario para naman po hindi unfair sa taong bayan in relation po sa mga posibleng maging actions ng Senate staff. Okay, so good day po to all of you my fellow taong bayan mga kasimor at yan po ang video natin for today. Okay, so brief facts lang po muna tayo. Yung pinaka-start po talaga ng issue na to ng ating Senado currently is because of what happened po kahapon June 3, 2026 kung saan nagkaroon po ng election sa Senate plenary at inelect po ng 12 senators lang si Senator Sherwin Gatchalian as the Senate President pro tempore at dinesignate nila siya as acting Senate President. So hindi ko na po masyado explain yung issue na yon kasi inexplain ko naman po yun dito sa video ko na to, itong may ganitong thumbnail. So if you want more details about it, please watch this na lang po. So again, dito po yan nagsimula kasi according to Senator Gatchalian, hindi na daw Senate President si Senator Cayetano, hindi na daw chairperson si Senator Pia Cayetano sa Blue Ribbon, kundi si Senator Erwin na kasi nga pinalitan daw nila kahapon with only 12 senators. But despite that, si Senator Alan Peter Cayetano, si Senate President Alan Peter Cayetano still insisted he is the Senate President and he directed the Senate po na mag-proceed sa Blue Ribbon hearing kanina kung saan na-present po as witnesses and or as resource persons po yung 18 ex-Marines together with Attorney Baligod. Okay? So, i-clarify ko lang din po pala before natin i-discuss yung first issue kasi pansin ko madaming nako-confuse dun sa quorum issue versus the voting requirement po sa election. So again, if you want more detail about that, please watch this video na lang po. Pero ang masasabi ko lang pong summary sa video na to, hindi lang po kasi quorum issue talaga yung meron dun sa pag-elect kay Senator Gatchalian kasi the Senate rules itself, ito po, kung makita nyo, ginawan ko rin to ng photo post. Ang nilagay po nila dito under Rule 1 and Rule 2, the officers of the Senate shall be elected by majority vote. Diba? Tapos ang nilagay sa Section 1, President, President pro tempore. So alam naman po natin si Senator Gatchalian was elected as pro tempore kahapon. So pasok po siya dito sa requirement na to kasi manner hereinafter provided po yung sinabi ng Section 1. So yung manner na yan ay ito sa Section 2, majority vote of all its members. So when you say of all its members, the entire Senate composition po yan of 24. Ang currently na argument, counter-argument dito is yung sinasite po na Avellino case. So in the Avellino case, tandaan po natin yung pinaka-main diniscuss lang doon ay yung quorum issue pero hindi po na-discuss yung interpretation nitong majority vote of all its members. Therefore, ang binding po niyan ngayon ay itong rule na to na majority vote ng 24 senators pag election ang pinapag-usapan. So in very simple terms, kahit nasabihin pa natin may quorum nga kung sinunod talaga nilang Avellino case, kung ako po ang tatanungin ninyo, hindi pa rin nila nasunod yung Rule 2 ng sariling rules of the Senate. Okay, so yan lang po. Kinlarify ko lang kasi madami pa rin mga follow-up questions even after my video. Akala ko kasi na-explain ko na ng maayos dito pero mukhang may nagkaka-mix and matching pa rin po dun sa quorum issue versus the voting requirement issue. So tandaan po ninyo, yung legal basis po ng quorum is different from the legal basis of the voting requirement. In other words, dapat po wag tayong maghalo-halo ng legal basis. Kung yun po yung formula or interpretation ng Supreme Court as to quorum, hindi po ibig sabihin yan, ganun din agad yung interpretation pag voting requirement na. Kasi again,
magkaibang legal provisions po yan. Okay, so yan lang po ang pinaka-facts natin. Medyo humaba tuloy tayo dito sa clarificatory part. But anyway po, ngayon punta tayo sa first question natin, which is, ano ba yung dapat talaga nating unang tandaan talaga in relation sa mga ganito pong Senate investigation hearings? Okay, so una po sa mga interested panoorin tong Blue Ribbon hearing kanina, you may visit po the Facebook page of Senator Alan Peter Cayetano. Kita niyo naman po dito, di ba? Meron po siyang 5.7 million followers and with this profile photo, tas may kita niyo na yun, yung title or yung Blue Ribbon hearing po, like this one, the 9th hearing of the Blue Ribbon Committee on the Ghost Flood Control Projects is now called to order. Yan po yung caption and then meron po siyang mga other statements pa dito. Okay, so ang pinakauna po na gusto kong maintindihan nyo talaga in relation sa mga ganitong investigations at hearings ay ang lahat po ng nangyayari or sinasabi pa lang po talaga ng mga witnesses, ng mga resource persons, and this one applies po in all hearings. Dito currently, yung hearings na to ay pinangalanan nila yung mga senators, but in past hearings po and even in impeachment proceedings na pinangalanan naman yung mga opposition politicians or public servants like si VP Sara Duterte and sila Senator Jinggoy, Senator Joel, so on and so forth. Lahat po na yon ay allegations pa lang po talaga. So when you say allegations po, ang ibig sabihin yan sa Tagalog pa in very simple terms, daw. Okay? So when you say daw, hindi pa talaga yon na-establish kung whether or not may ginawa ba talagang mali or may ginawang krimen yung mga pinangalanan na individuals na yon. Kasi it is only po in the courts of law, yung proper venue kung saan masasabi na talaga na may conclusion na may ginawa talagang krimen or mali yung certain individual. Okay, so again, these are all allegations pa lang po at subject pa po talaga yan to a judicial process, a proper judicial scrutiny and judicial process to address or to determine whether or not may krimen or mali po ba talagang ginawa. Okay? And the reason po kaya ganyan yan is because of our constitutional right under the Bill of Rights. So we're back po in the 1987 Constitution and to be specific po nasa section 14. So kita niyo naman po, di ba? Section 14 number 2. So in all criminal prosecutions, the accused shall be presumed innocent until the contrary is proved and shall enjoy the right to be heard by counsel, by himself and counsel to be informed, so on and so forth. So kaya po yan allegations pa lang, hindi pa po talaga factually established or wala pa po talagang conclusion na criminal na or may maling ginawa ang isang tao is because of our constitutional right to be presumed innocent. Okay, so yan po yung dapat talaga nating maintindihan. So strictly legally speaking, again, these are all allegations at presumed innocent po ang nag-a-apply na status ng lahat ng mga pinapangalan ng individuals sa mga ganitong hearings, may it be si VP Sara or other opposition public servants or itong mga administration senators and congressmen na pinangalanan po ng 18 ex-Marines. Okay, and the reason po kaya ako ina-emphasize sa inyong lahat po yan, my fellow taong bayan, kasi dito po sa channel ko, I assure all of you na rule of law lang po yung papag-usapan natin. So if we follow the rule of law, the present situation or status po natin is presumed innocent, lahat ng pinapangalanan. Okay? But that is on a strictly legally speaking point of view pa lang po. Mamaya may explain pa akong isang angle naman na tingin ko mas gusto po talaga to ng karamihan sa inyo eh. Pero ako po kasi rule of law talaga yung priority ko muna before we go to political remarks or commentaries. Okay, so yung pangalawa naman po na dapat yung maintindihan talaga dito is the purpose of these investigations is mainly for in aid of legislation kasi yan po yung constitutional mandate nila. Pwede silang mag-conduct ng investigations, hearings in aid of legislation, meaning para gumawa po ng batas. So dito, since corruption pinapag-usapan, ang layunin po talaga niyan ay gagawa sila ng batas in relation to corruption matters. And then of course, since investigation to, this is in simple terms fact-finding po, investigation, kumukuha po sila ng mga ebidensya. So yung mga ebidensya na yon, of course, since ebidensya na po yun, testimonies po yun, statements ng mga witnesses, tapos under oath din po yung mga resource persons and witnesses na yan, edi pwede nila yan later on gamitin sa isang kaso, isang criminal case na ifa-file po nila. Kasi nag-comply naman po yan sa mga legal requirements which is under oath, tapos
Actually, in cross-examine, hindi pa talaga required kasi hindi pa naman to criminal case talaga. Pero the mere fact it's under oath, tapos in a sense, meron na rin pong right to cross-examine kasi yung mga senators na pinangalanan dito, pwede naman po umattend tapos i-cross-examine itong mga witnesses na to. So in very simple terms, yun nga, compliant siya with the legal process requirements. Therefore, pwede siya gamitin as basis to file cases. And I'm sure kung sumusunod kayo or mahilig kayo manood ng mga Senate hearings, madami na kayong mga nakitang congressional investigations kung saan sinasubmit nila after the hearings yung documents, yung evidence gathered via the fact-finding investigation nila sa either sa ombudsman or sa DOJ for the filing of appropriate cases. Okay, so yan po ang pinaka-purpose talaga ng mga ganitong hearings. Okay, so hopefully klaro po yan. Ngayon, ang next question naman natin, yun lang ba talaga yung purpose sa mga ganitong hearing? Puro lang ba tayo strictly legally speaking? Puro fact-finding, investigation in aid of legislation? Alam naman po natin in criminal prosecution, I will admit to all of you, mahirap po talaga magpa-convict based from my experience then as a litigation lawyer. So yung next question po natin, ano pa kaya yung ibang posibleng purpose ng mga ganitong Senate investigations? So ang other purpose po niyan is of course, merong political angle din po yung mga ganitong investigation. Yan po talaga yung reality kasi yung mga nag-iimbestiga ay politicians, tas yung mga pinapangalanan ay mga either kalaban nila sa politika or hindi lang nila kasundo sa politika. 'Di ba? Pero aside from that po, hindi lang naman politika talaga kasi let's say strictly legally speaking nga, hindi naman mag-lead to a conviction. Pero at least in a way, pwede natin masabi na nakikita or nalalaman po ng taong bayan yung katotohanan in relation to mga ganitong corruption issues. Kasi yun nga po, di ba, like what I stated earlier, mahirap po magpa-convict. Pero despite the conviction, in criminal cases po, this has already been decided by the Supreme Court. Hindi naman po ibig sabihin porket na-acquit yung isang tao, ay ibig sabihin nun, hindi niya talaga ginawa yung krimen. Ang ibig sabihin lang po, pag na-acquit ka, ay hindi na-prove beyond reasonable doubt yung essential elements of a crime. But again, it does not necessarily mean na wala ka talagang ginawang kalokohan. Diba? So sa ganito nga pong investigative hearings na to, despite hindi tayo naka-achieve ng conviction, at least politically, nakikita natin yung katotohanan, nalalaman po natin, which will give us or which will allow us po, the ordinary members of the taong bayan, to make an informed decision come the next set of elections. Diba? So this will serve as a guide po sa atin kung sino ba yung mga dapat pagkatiwalaan po natin ng boto natin na mga public servants. In other words, maka-decide po tayo kung sino yung lesser evil sa mga politiko or sa mga public servants po na tatakbo sa next elections. And then yung isa pa po, like what I stated kasi 'di ba investigative nga to, fact-finding. So at least this will also allow the mga investigators po natin, the DOJ, prosecution, the ombudsman, mabibigyan po sila ng trail of evidence kung kahit na kulang yung makuha dito, kung isubmit yan later on sa DOJ, isubmit sa ombudsman, ay may trail na nga po sila na susundan which will hopefully lead to a stronger case build-up. So malaki rin po siyang tulong actually sa legal side of things din kasi nagkakaroon na ng foundation yung case, diba? Tapos bahala na po yung mga investigators, yung proper investigators na mas palakasin pa yung kaso. Tapos aside from the investigation nga sa legal side, at least sa political side din, nakikita na natin yung character at yung mga possible na ugali or mga kalokohan talaga ng mga public servants or ng mga iilang politiko. Diba? So this helps po sa political angle and in the legal side of things. And of course, sa legislative din kasi ang main purpose nga po ay dapat para to sila gumawa ng mga batas. Okay? And then, yung isa pa pong masasabi ko, ibalik po tayo dun sa political angle benefit ng mga ganitong investigation. So, alam naman po kasi natin na pag ikaw ay opposition public servant, madali po talagang trial by publicity. Kasi yung administration has all the resources na pwede nila gamitin against you. Pero since dito po, yung opposition, I like to think opposition to, sila Senator Cayetano na group, hindi naman sila pro-BBM talaga. So dito, at least, parang nabalikan nila in a way yung mga administration, senators and congressmen and mga officers ng executive na nabalikan na na-trial by publicity din sila. Tapos yung trial by publicity nga na yun, maka-apekto yun dun sa political angle or sa political capital reputation or mileage po ng mga administration politicians din. Diba? So in simple terms,
Parang ano to, a taste of their own medicine yung nagawa nila Senator Cayetano dun sa mga administration, Senators Kongs at mga iilang secretaries, under secretaries na allegedly involved, sabi nitong 18 ex-Marines. Okay, and then yung next question po natin is, dapat ba talaga paniwalaan natin tong statements ng 18 ex-Marines? Pero before po tayo mag-start mga ka-Seymour, gusto ko lang po kayo pasalamatan lahat because we have reached a very big milestone po. Nasa 1 million strong na po tayo across multiple social media platforms. Sa YouTube, 440,000 plus na po tayo. Sa Facebook, 340,000 plus. Sa TikTok, 230,000 plus. So unahin ko po munang magpasalamat po sa inyong lahat for being part of my content creation journey at being part po ng community ko. Ayoko po kayo tawagin na followers lang kasi I like to think na what we are doing here is an advocacy, and that advocacy po is to hopefully empower all of you, my fellow taong bayan. So because of that, I consider all of you po as friends and part of this community that we are building. Okay, so again, maraming salamat po sa mga hindi pa po nag-subscribe. Huwag niyo po kalimutan sana mag-subscribe. Libre po yung subscription sa YouTube ko, and huwag niyo rin po kalimutan i-like yung video na to para po mas bigyan pa kayo ng ganitong content ng mga social media algorithm. Okay, so anyway po, tuloy tayo sa discussion. So, ang una ko pong masasabi regarding that, I highly suggest po all of you, my fellow taong bayan, panoorin nyo po yung hearings nung tinatanong po itong mga 18 ex-Marines para from there, makikita nyo rin yung demeanor nila at kung ano yung pinaghuhugutan nila kung bakit nila to ginagawa. So, from that aspect pa lang, kung matingnan nyo po yun ng maayos, I'm sure makikita nyo na or matetest nyo naman na yung credibility ng mga to, kung mas dapat ba sila kapaniwalaan versus dun sa mga pinangalanan nilang mga public servants or politicians. So again, una po, masasuggest ko talaga panoorin ninyo kasi may ibang parts din po talaga dito na mafe-feel ninyo yung ano nila, pagiging sundalo nila in relation to what is happening or yung mga involvement po nila before na gusto na nilang baliktarin yung situation at tumulong daw for the country according to them. Okay, and then pangalawa po, ang ite-take note lang natin, again, these are all allegations pa lang po yung sinasabi nila, diba? Pero yung maganda lang dito, they attended the Senate Blue Ribbon hearing. Tapos si Senator Cayetano naman, diba? In-invite po nila yung mga other senators. So yung mga named senators dito actually, yung mga named individuals na mga congressmen din, pwede sila actually mag-attend dito sa Senate hearing to confront itong mga 18 ex-Marines na nag-a-allege ng criminal acts or immoral acts po na ginagawa ng mga named senators and congs nila. Tapos yung isa pang maganda lang din i-take note dito, yung testimonies ng ex-Marines ay meron din silang mga pictures talaga. Tapos usually kasi body-body system sila based on their reports. So may nagso-support talaga sa testimony ng isa. Pag sabihin ng isa, nag-deliver siya sa ganito, on this date, usually may body-body siya, nakasama din po niya dito sa hearing. Tapos yung ilan pa dito sa Marines, talagang binanggit nila yung specific date, time. Tapos challenge nila na kunin nila yung CCTV footage para ma-determine kung whether or not meron ba talagang ganung kotse na dumaan during that time. 'Di ba? So madami po silang supporting evidence basically. Tapos madami rin po or mataas yung chance na masuportahan, makorroborate pa to para mas lalong lumakas pa kasi merong dalawang individual dito na pinapangalanan sila na lagi daw nilang kasama kasi yun daw po yung pinaka-trusted ni Congressman Zaldico. So kung yung dalawang po na yun mahanap eventually tapos i-corroborate nung dalawang yun yung mga testimonies na to, then it will really further strengthen their testimony. Plus si Congressman Zaldico pa kung mag-testify din na talagang tao niya lahat to, edi mas lalong lalakas pa po talaga. So in simple terms, kung ako po tatanungin ngayon, since under oath naman po sila, they can be cross-examined, confronted by the senators na pinapangalanan nila, edi may strength and weight din po talaga yung mga sinasabi nila dito sa Senate hearing. Plus, they are also willing po mag-execute ng individual affidavits. Ginaranti po yun ni Attorney Baligod na sa next hearing daw ay most likely magbibigay na sila ng individual affidavits. Diba? So kung makikita po ninyo, ginagawa ng 18 ex-Marines lahat ng pwede nilang gawin para mag-comply sa legal procedure, sa rule of law, at para mas mapalakas pa yung testimony nila. Okay, so yan lang po ang masasabi ko as to that. Pero at the end of the day, it is up to all of you po, my fellow taong bayan, kung dapat nyo ba ito paniwalaan. Kasi currently, nasa political angle side of things pa lang tayo eh. Pwede nyo po yun gamitin as a basis to decide for yourself come 2028 kasi malapit na po eh. Kung dapat ba tulungan, suportahan, or elect yung mga
inallege silang may mga ginawang kalokohan na public servants. And then yung next question po natin ay kung meron ba akong mga nakitang issues dito po sa statements or sa mga line of questioning po nila Senator Marcoleta. Okay, so ang masasabi ko lang po dyan, meron din pong mga side remarks itong ex-Marines, 18 ex-Marines, pati yung line of questioning nila Senator Marcoleta. Kasi meron po dito isa, may pinag-usapan po sila tungkol sa isang senator daw na mahilig sa babae. Tapos according to the 18 ex-Marines, may ilan sa kanila na sila mismo yung naghahatid nung babae dun sa hotel room daw po ng senator na yon. Ini-inform daw sila na nandyan na, so ini-instructan sila na ihatid yung at least ilan yun? 3 to 5 girls daw po dun sa hotel room. So nasabi ko lang pong side remarks yon kasi yung purpose naman po ng hearing is to investigate yung flood control corruption. Pero yung mga ganun kasi, hindi na yun related sa corruption. More on sa moral side of things na lang yun eh. So yun yung klarong mga political angle attacks talaga if you ask me. Pero of course, hindi rin po natin masisi sila Senator Marcoleta kung may mga ganyang remarks. Kasi kung tingnan din po natin yung kabilang side, although nangyari naman po to sa Congress, yung sa testimony, di ba, ni Ramil Madriaga, meron din po silang mga side remarks dun eh. Yung issue naman sa impeachment process is whether or not may impeachable offense ba talagang ginawa si VP Sara, tas may evidence or statement or testimony ba si Ramil Madriaga para ma-impeach si VP Sara. Pero yung testimony po na ginawa ni Ramil Madriaga ay may side remarks na irrelevant to the issue, which is yung tinawag po niyang bakla si Mayor Baste, tapos sinabing favorite child si VP Sara. So those are irrelevant remarks kasi parang gusto niya mag-away-away yung magkapatid or mag-away-away yung mga Duterte supporters. 'Di ba? So yan, parang ginawa rin po nila Senator Marcoleta dun sa isang senator in relation naman dun sa pambababaeng issue. So I consider it as a side remark lang because yun nga po, flood control corruption issue, yung main issue na dapat i-address nila. Pero yun, dun nyo talaga makita po na may political angle din talaga yung mga ganitong congressional hearings. Okay? And then, isa pa po na gusto ko lang din i-discuss yung tungkol sa allegation po ng NBI na binribe daw po ng 5 million each yung 18 ex-Marines. So, ang masasabi ko lang po dyan, since there are 18 individuals na alleged binribe, kung i-refute or i-deny lang yun nung 18 ex-Marines na binigyan sila ng 5 million, edi malabo agad yun kasi isa lang po yung nag-allege, di ba? Sa volume pa lang of the number of testimony ay medyo tagilid na agad yung position ng NBI doon. Yun yung pinaka-point ko. And yung pangalawa po na masasabi ko dyan as to dun sa alleged bribery ng 5 million, I highly suggest po panoorin nyo yung part kung saan dinedenay nung iilan sa 18 ex-Marines yung pagbigay ng bribe. Kasi may iba po talaga na emotional dito kasi may isa namatayan siya ng kapatid. Today lang daw, kaninang umaga. So, kung binigyan sana siya ng 5 million, dapat napaggamot daw niya yung kapatid niya na yun, di ba? Pero hindi. So, anyway po, yun po, I highly suggest you watch it for yourself po para makita nyo po talaga yung demeanor ng 18 ex-Marines at ma-determine nyo po talaga kung whether or not kapani-paniwala ba talaga sila or credible sila as witnesses. And then, for the last discussion lang po natin, i-explain ko na lang kung ano yung tingin kong best approach dapat ng Senate staff come Monday. Kung let's say yung group po talaga nila Senator Cayetano at group nila Senator Gatchalian ay mag-insist na yung kanya-kanyang grupo ay ang tunay na Senate leadership. Okay, so ang una po talaga dapat maintindihan ng Senate staff at ng taong bayan is that ito pong senators natin, all 24 of them are elected directly by the Filipino people. In other words, may mandato po talaga yun sila para magtrabaho kasi directly voted and elected po yan ng taong bayan, di ba? So yan po yung sovereign will ng tao na itong 24 senators na to ay magtrabaho for their benefit. Okay, so yan po ang una natin dapat kailangan talaga maintindihan. And then yung next po na dapat nating maintindihan is hindi rin po natin masisisi kung yung dalawang groups ng Senate natin ngayon ay mag-insist na sila yung Senate leadership or sila po yung proper or tunay na Senate leadership kasi of course they are performing their constitutional mandate. Diba? So tingin po ng isa, itong group nila Senator Alan Peter Cayetano, which personally aminin ko po sa inyong lahat, mas pabor ako na siya pa rin yung incumbent Senate President considering hindi naman po nag-garner or hindi po nakakuha ng 13 votes sila Senator Gatchalian. Diba? So nakalagay po sa Senate rules like what I explained earlier, majority vote of all members para mag-elect ng Senate pro tempore.
12 lang po yung nag-election kahapon. Okay, so anyway po, going back to my discussion, is hindi po natin masisisi kung talagang mag-insist sila kasi they believe they have the mandate, the constitutional mandate to perform their functions as a senator kasi they are all directly elected po by the Filipino people. Okay, so as a reminder lang po to the Senate staff, since meron pong issue currently kung sino po talaga ang tunay na leader ng Senate, I suggest to them, I highly suggest po, is tingnan nyo po muna yung trabaho at duty ninyo sa taong bayan. 'Di ba? So when I say tingnan ang duty sa taong bayan, it means gawin nyo po yung trabaho which will help all 24 senators, hindi yung isang side lang. Okay, so in this situation po, kung mag-blue ribbon hearing sila Senator Cayetano, tapos mag-blue ribbon hearing po yung kabila, kung ako lang po ang tatanungin, dapat i-record nyo na lang po yung both proceedings. Diba? Gawin nyo yung minutes of the meeting, tapos yung mga stenographic notes, ay i-record po ninyo plus yung mga subpoenas, mga invitations, so on and so forth. 'Di ba? Kasi currently nga po there is an issue between the Senate leadership. So para hindi po kayo maipit, at the end of the day yung mandato po ninyo is to serve the Senate in relation po to the Filipino people. So since lahat po ng senator na to ay elected directly by the taong bayan, yun na lang po ang tingnan ninyo. Pag pinapagserbihan po ninyo yung senator, yung certain senator, yung taong bayan po directly yung pinaglilingkuran ninyo at hindi yung personality ng mga senators na yon. So para po patas sa aming lahat na may iba-ibang pinapanigang senators, I highly suggest po na yung Senate staff ay pagsilbihan po yung 2 sets of senators, i-record lahat ng minutes, tapos pabayaan po ninyo na yung 2 groups na to ay isettle yung issue or dispute nila in the proper venue. Pero unless and until that dispute is meron po kayong mandato paglingkuran yung taong bayan via serving all senators at hindi yung certain side or faction lang. Okay, so yan lang po ang isipin natin palagi, Filipino first mindset. How will we best serve the Filipino people and not how to best serve one political color or faction lang. 'Di ba? So yan lang po ang tandaan ninyo, my fellow taong bayan na nasa Senate staff ngayon. Alam ko po mahirap yung position ninyo kasi ipit kayo. So yun na lang i-suggest ninyo, ihatiin ninyo yung committee staff ninyo, mag-assign kayo ng mga staff mag-record sa ganitong side, tapos sa kabilang side naman, para lang as a showing of respect, not only to the senators but to us directly po, na kami po yung apektado talaga because of what is happening dito sa Senate dispute. 'Di ba? So yan lang po ang masasabi ko. Hopefully klaro po yan. If you like more legal videos on current events, subscribe lang po kayo sa channel ko. And until next time, see you all po. Bye-bye!